Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Mainos ang aking partner na si Ms. Tess Ramirez. At ngayon po ay ika-siyam sa buwan ng Agosto. At pinagdiriwang po natin ngayon ang Eid al-Fitr. Kaya wala pong pasok ang mga bata at mga opisina. Pero tayo po sa radyo, tuloy-tuloy po ang serbisyo publiko. Kaya naman, nandito pa rin tayo. Samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras at marami na naman po tayong pag-uusapan na tiyak na kapupulutan po ninyo ng napakaraming impormasyon. At ang ating pag-uusapan sa umagang ito, hari ng metal. Wow, Repa Pips. Hindi ako rocker. Pero nakaka-appreciate ako ng rock music at metal. Ayan. Pero rocker man kayo o hindi, ang makakasama natin ngayong umaga ay mga totoong rocker. Kasi sila yung mga nasa larangan ng metal industry. Sila po yung mga humuhubog sa metal, literal, at para gawin itong kapakipakinamang sa ibang sektor. At kung iisipin po ninyo, hindi mawawala ang partisipasyon ng metal sa lahat ng industriya dahil ito ay isa sa pinakamahalagang elemento. Kaya simulan na natin ang rakrakan sa umagang ito. Strict ang budget ko eh. Okay, at katulad po ng nabanggit natin, napakahalaga po ng metal sa lahat po ng mga ginagawa po o industriya sa ating pong bayan. Ano po? Kaya naman, isang roadmap ang binabalangkas ngayon o binalangkas na ba? Tanungin natin sa ating unang panauhin. At siguro papakilala ko na lahat ng ating panauhin. At labo-labo na ang mga tanong. Bahala na. Ang una kong ipapakilala, syempre, ang miyembro ng Board of Directors ng Philippine Metal Casting Association Incorporated. Walang iba kundi si Mr. Lemuel Apusaga. Good morning, Mr. Apusaga. Good morning po. Welcome to the program. At kasama rin po natin ang presidente ng Philippine Die and Molds Association. Walang iba kundi si Mr. Louis Fuster. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Parang imported yung pangalan ninyo. Pero kayo po ba ay Pinoy? Pilipinong-Pilipino po. Pilipinong-Pilipino, okay. At syempre, mula sa Board of Investments, ang BOI Champion, na kasama po rin natin ang BOI Director ng Supervision and Monitoring Department. Walang iba kundi si Guillermo Lakindanum. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga. Okay, so kompleto na ang ating mga panauhin. Umpisahan na natin ang ating mga katanungan. By the way, tayo rin po ay napapakinggan sa Business Radio 104.3 on FM at maaari din po tayong mapakinggan sa internet. Live streaming po yan. Punta lang kayo sa Radyo ng Bayan. Okay, tuloy-tuloy na. Unang tanong, gaano ho ba ka-importante ang metal casting industry? Tanungin siguro muna natin, sino gusto sumagot? Well, siguro ako po yun. Sige, ikaw muna, Lemuel.
Sa ngayon, yung nabanggit niyo po kanina na almost lahat ng industriya and everyday in our everyday lives, nakikita natin yung mga metal na bagay. Like the sasakyan, mga machinery sa pabrika, kahit yung paggising natin sa umaga, yung faucet, o kaya yung sa tubig natin, water meter, mga valves. Ayun, so lahat yun ay puro metal ang gamit. At hindi lang yun. Lahat yun na-produce using metal casting. Metal casting. Okay. So ikaw, you're coming from the metal casting industry. You're speaking from that perspective. Yes. Okay. Ano naman po, Mr. Fuster, ano naman po ang tool and die industry ang gamit niyo sa metal? Bali, halos lahat po ng industriya ay gumagamit rin po ng tool and die. Oo. So, halos sa lahat ng bagay, maski po yung cellphone po ninyo, hindi po mabubuo yung inyong cellphone, yung bahay po ng cellphone ninyo, gawa sa plastic, yun po ay hinulma. Ayun. Ng isang molde at binuhusan ng molten na plastic para mabuo yung katawan nun. I see. So, mga application po natin nasa halos lahat po ng industry, sa automotive industry, sa motorcycle industry, sa appliance, sa food, almost sa lahat po ng aspeto ng kabuhayan natin, meron pong parte doon na nagawa po sa paggamit ng tool and die. Ayun. So, ano yung pagkakaiba nila sa metal casting? Pareho silang hinuhulma, no? Opo. Okay. Mahirap po ikumpara, no? Ang metal casting po sa tool and die. Kasi po, ang tool and die, siya po yung pinaka-tool natin, no? Yung die and mold po, yun ang tool natin. Siya, ginagawa po natin yun para maging hulmahan. Okay. Yung metal casting po naman, gumagamit po siya ng hulmahan din, nagawa po ng tool and die, o gumagamit po siya ng buhangin para sa hulmahan. Okay. Now, sa metal casting po, ang ibinubuso natin molten metal o tunaw na bakal po. Yon. Sa die and mold naman po, either gumagamit po tayo ng plastic or ibang material po na pwede ho natin tunawin at ibuhos ho natin dun sa hulmahan, which is a mold, po. O kaya naman, yung die naman po, yun po naman kalimitan po ay ginagamit po sa mga sheet metal. Okay. Sa mga sheet metal po, para ma-forma naman po yung korte, kamukha po ng pintuan po ng kotse, hood po ng kotse, fender po natin. Yun naman po yung die kung tawagin po natin. Okay. Ngayon, bukod sa metal, ay meron din tayong copper and copper products. So, iba pa rin itong roadmap dito, doon sa roadmap ninyong dalawa na industriya. So, tatlong magkakahiwalay na industriya ito. Okay, dito naman sa pagdating sa copper and copper products, Director Lakindanum, ano naman po ang kaibahan nito, itong industriya na ito? Kung titingnan po natin ang industriya ng copper, sa kabuuan, ito po ay nagsisimula sa pagmimina. Minimina natin ang copper ore para makaproduce tayo ng copper concentrate. Yun ang pong copper concentrate, yun ang pinifeed natin sa ating smelter. Kumbaga, dinadalisay natin yung concentrate para makagawa tayo ng purong copper metal. Ang tawag natin doon, copper cathode. Yung copper cathodes, yun naman po ang material para gumawa ng copper rods. At yung copper rods, yun naman po ang dinudro o hinihila, pinapaliit, para makagawa tayo ng mga copper wires and cables. Ayun. Ito pong mga ginagamit dito sa mga electricity. Sa kable.
copper wires po yun. Yung mga kable. Mga kable. Oo. Ganun po ang kabuuan ng industriya. Kaya napakahalaga din po ng industriya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Oo. At alam ko, copper, yan yung number one bang ini-import sa atin ng Korea? Korea, hindi ba nag-import sa atin ng copper wires? Hindi. Palagay ko po hindi gaanong accurate yung statement na yon. Okay. Dahil tayo po nag-i-import din ng mga copper wires. Hindi po sapat yung ating produksyon para sa ating pangailangan. Pang-domestic use, kulang na kulang pa rin. May kakulangan po at yun ay pinupunuan ng pag-angkat ng ibang produkto. Alright, so papaano ngayon complement, support, or how does each industry support each other? Metal casting, tool and die, at copper. Mr. Foster. Yun po, marerelate po natin silang lahat dahil kamukha po rin ng metal casting. Para maporma rin po yung produkto na gusto ho natin i-cast, kinakailangan hong gumawa ho tayo ng molde. Okay. Pattern muna po. Oo. Kumbaga sa proseso niya, sa value chain, muna, isang parte po doon ay paggawa po ng molde. Okay. Yun po. Kuan muna po, pattern. Yung pattern po is machining din po yun, which is ginagawa rin po yun ng tool and die. So, tool and die muna bago yung molde nun ang ginagamit sa metal casting. Ganun ba? Is that the simplest way to explain it? Well, hindi po ganun ka-simple kasi maraming proseso talaga yun ang metal casting. Hindi siya ganun ka-straightforward. Pero at least po sa die and mold, ang isang pinaka-direct na interface is, for example, sa yung tinatawag namin na investment casting. Yung mold din na ginagamit namin doon is die ang tawag doon. Or mold pala. So, yung mold na yun is similar yun sa ginagawa ng mga taga-tool and die. So, doon kami nagpapagawa. I see. So, who do you service, tool and die industry? Who is your market? Bali, kamukha po na yung halos lahat ng industriya, nasiservisyohan po namin. Okay. Yung appliance, ang isa pa rin semiconductor, yun po ang lahat po yun ay gumagamit po ng molde po o gumagamit po ng die. Yun naman. Ganun din po sa copper industry po naman, may mga produkto po o parte po na maaring sa mga electrical appliances po na kakailanganin nyo po na ihulma. Yun po. So, nandun din po ang application po ng die and mold. Okay. Gaano kalaki ang industriya ng metal casting? Unahin natin. Ilan ang players natin dyan? Yung yung members po ng association, Philippine Metal Casting Association, meron po kaming 52 member foundries. Pero sa estimate po namin, yung membership na yun, I think mga nasa 70 to 80% lang yun ng total foundries sa Pilipinas na Filipino-owned. So wala pa po doon yung mga foreign-owned na nasa economic zones, which is normally yung mga produkto nila is yung mga aluminum die castings. So hindi sila kasali sa association ninyo? Hindi po. So yung sa Metal Casting Association po, normally sila lang yung mga steel castings, yung mga asero po ba. Tapos cast iron or ang common term nun is pundido. Yan. Okay. So itong mga miyembro ninyo, mga SMEs? Opo. Okay. Sa survey po namin recently, almost lahat po is SME. Sa kwan po, sa ating classification, SME po sila. Okay. So, what value can you give that? Mga ilan ang kinocontribute nila sa ating ekonomiya? Actually, wala po kayong value, pero very minimal po. Minimal pa lang. Pero minimal. Malaki ang potential.
Of course po. Kasi ang isang unique characteristic po kasi ng metal casting is siya yung pinakamurang way to produce a shaped metal component. Okay. Marami po kasing ibang method para gumawa ng piyesa na bakal. Meron po tinatawag na machining, yung tinotorno o kaya mini-mill, o kaya yung fabrication, which is cut and weld, putol tapos welding. Pero ang metal casting po kasi nagsisimula kagad sa molde tapos bubuhusan mo lang ng molten metal. So yun po yung pinakamabilis and pinakamura. So kung iisipin po natin, yung lahat po ng bagay gumagamit ng metal. So kung halimbawa po malakas yung industriya natin sa metal casting. So nandun po yung potential na maging din tayo. Sa kasalukuyan, ilan ang masasabi mong ine-employo ng metal casting industry? Sa ngayon po is mga nasa less than 100,000 po. 100,000. At itong ang profile ng mga nasa metal casting, mga high school graduate, college, o anong darating? Dito po kasi sa Pilipinas, ang parang perception sa metal casting, which is yun yung talagang totoo, parang siya na low-tech industry. Low-tech? Pero sa ibang bansa po, very high-tech industry ang metal casting, automation, computer control, etc. So, since dito po sa atin is low-tech siya, karamihan sa mga workers is ganoon nga po, high school graduate. Okay. Kung meron mang engineers, hindi pa lahat. Hindi pa lahat merong engineer. Napakaganda niyan para dun sa mga high school graduate na highly trainable. Opo, totoo po yan. So kung ang ating motibo ay job generation, napakaganda yung metal casting industry na bigyan ng pansin ng ating gobyerno. Totoo po yan. Okay, so itutuloy natin ang ating talakayan at tanungin naman natin dito sa tool and die industry kung ano naman ang naiko-contribute nila sa ating ekonomiya. Magbabalik po ang Tipo Kong Negosyo. Ang Tipo Kong Negosyo. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. AKOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, at balik po tayo sa ating programa. Ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At sa pagpapatuloy ng ating programa, tanungin naman natin ang ating panuhin, si Mr. Louis Fuster of the Philippine Dye and Molds Association. Sir, gaano katagal na po ba itong inyong association, itong Philippine Dye and Molds Association? Nagsimula po kami noong 2005 po. 2005? Yes. Okay. And how many members do you have so far? We have about mga 80 members. 80 members. And these are mostly, how would you consider your members? They're manufacturers, traders, what's the profile? Yeah. Bali, ang po noon is divided po ang membership namin sa iba-ibang sektor po. Meron po tayong metal casting. Yes. Meron din po tayong plastic industry. Meron po tayong technical resource group
Ang government sector po represented rin po sa board ho namin. Okay. And so they're divided according at saka forging po yan. I see. They're divided according to their application? Yes. I see. Okay. Well, the tool and die is one of the included in the 2013 IPP. Bali, yun po ang isang pinagsumikapan po namin maipasok po sa priority program po ng gobyerno. I see. Okay. Meron kayo prinisinta na roadmap sa BOI? Opo. Okay. Can you talk to us about that? Nasaan na po tayo dyan sa roadmap na yan? Bali po, naipresenta na po namin yung roadmap po sa BOI at naipresenta na rin po namin sa what do you call this? Sa PIDS po. And bali what is the vision of that roadmap? What did you want to achieve there? Ang isa po sa malaking proyekto po na tinitingnan po namin para magtayo po ng isang Die and Mold Solution Center. Okay. Ano po yun? Ito po ay magiging common facility po para ho sa mga small scale industries na hindi po o wala pong kakayanan mamuhunan sa mga sophisticated po na mga equipment na kinakailangan po sa paggawa ng die and mold. Sa paggawa, it's like a shared service facility. Yes. Okay. At saka ang isang layunin po namin doon gamitin rin po itong pasilidad na ito para mag-conduct po ng training para maitaas po natin ang antas din ng kaalaman at karunungan po ng local industry ho natin. I see. At present, ilan po ang ini-employ yun ang ating industriya? Say that again po, sorry. How many do we employ for now? How many belong to that industry? Bali, sabihin na ho natin nasa mga about 120,000 po. 120,000. And again, just like I asked Lemuel, ano ho yung profile ng ating mga trabahador dito? Pwede po kasi sila magsimula ho as a craftsman lang muna, and then may mga iba-ibang kategorya po yon as they grow dun po sa industriya. Is this something that's too technical to be learned or madali lang naman ituro ito, especially for those who just finished high school? Pwede po. Bali, ang sa amin po nito is unang-una ho, ang kinakailangan ho rito is tiyaga. Kasi malawak po ang application ng tool and die. Yes. At kanya-kanyang aspeto po kailangan ho iba-iba rin ho ang treatment. Iba-iba yung spesyalidad, expertise. Kamukha ho sa plastic, iba po ang mga consideration na dapat ho natin kung sa plastic mold, dahil nandyan ho yung mga shrinkage factor, yung flow ng plastic ho sa loob ho ng molde. So kung saan ho mag-gating, saan ho maglalagay ng heaters, mga ganung bagay po. Okay, so marami ba tayong, as it is, marami na ba tayong workers o kulang pa? Kulang pa po. Dahil ang isa ho sa problema ng industriya ho namin, yung flight po ng mga skilled people, malaki po kasi ang demand sa die and mold makers sa buong mundo. Kaya marami po ang mga professionals natin sa field po na ito ang nag-a-abroad. Naku. Kaya nga po doon sa proyekto po namin, isa po sa kamukha po nabanggit ko kanina na yung training program po. Dahil doon sa training program po na yon, makagawa ho kami ng pool of die and mold makers, so that yung demand po sa mold makers is laging available po sa industry. Tinataya ho
gaano kalaki itong industriya na ito? How much would you put value on it? Sabihin na lang natin na siguro po masasagot ko po yan in terms of as far as yung mga statistics po na nag-gather po namin, ang pinakamalaking importasyon po natin ng dye and mold po, no, is about $50 million. $50 million? Yes, Imports? And masakit man hong sabihin, tayo po ang na-contribute naman po sa export ho ng dye and mold is mga less than $4 million. Oh my gosh! Kaya ang laki po ng variance. So yung demand po talaga nandun po ang ano. So kailangan talaga na makaproduce tayo ng mas marami pa for import substitution. Yes. Diba? Naku, ang dami nating hahabulin. Ano ba yan? So kailan pa tayo mag-uumpisa nitong training na ito? Hopefully po we could put the facility in place by the middle of next year. 2014. Next year? Apo. Okay. Sige. Total na pag-usapan yung roadmap. Dito naman sa copper and copper products, meron na rin tayong roadmap, Director? Mayroon na tayong roadmap sa copper products na naisumite sa Board of Investments and ina-adapt na ito, tinanggap na ng Board of Investments. At ang nakikita nating kakulangan sa punto ng paggawa ng mga copper products ay yung pasilidad para gumawa ng copper rods. Mayroon tayong minahan, mayroon tayong smelter, yes, mayroon tayong copper wire rod and cables. Pero wala tayo nung sa gitna, yung nagpo-produce ng copper rods para gawing copper wires. Bakit nawala yung sa gitna? Nawala yung sa gitna. Dating nung dekada 80, mayroon tayong gumagawa niyan, pero nag-pull out na sila dahil sa unang-una sa kamahalan ng power. Isang problema yon na nakikita namin. Kaya so ngayon, it's not profitable as a business? Maaring hindi sila kumikita noon. Ngayon, ang objective ng roadmap natin ngayon sa copper products ay maitayo yung panibagong copper wire rod facility. At nakatapos na din kami na gumawa ng pre-feasibility study para sa pasilidad na to. At sa unang resulta ng aming ginawa ay viable magtayo ng copper wire rod facility sa bansa. At ang nakikita naming problema ay ganun pa din yung electricity cost. Electricity and shipping cost. Although doon sa electricity cost, ang pasar, yung ating smelter, ay nagbabalak na magtayo ng power plant sa kanilang lokasyon sa Leyte. At yung extra power na ma-generate nila ay ibibigay nila doon sa magtatayo ng copper wire rod facility. At a lower rate, of course. A lower rate. And ika-cluster nila yon doon sa kanilang pasilidad sa Leyte, sa pasar, smelter. Kasi ang raw material ng copper wire rod ay yung copper cathode naman ng pasar. So magkakadugtong na sila doon. Kaya mayroon silang clustering na mangyayari. Okay, so bakit po sa Leyte pinopropose nga? Dahil nandun po yung ating smelter. Nandun yung pasar. Nandun yung source ng raw material. At ang pasar ay magtatayo ng sarili niyang power plant para yung extra power yun naman ang pupunta dun sa magagawa ng copper rod. Okay, dun sa facility. At ito po ba ay linalako na natin sa mga investors? Meron ba tayong mga interested investors? Isa nga po yun sa balak natin gawin, yung pagkatapos na mabuo ng husto, yung feasibility study sa copper rod, ay gawin natin tong investment tool o investment promotion tool para maka-attract tayo ng investor na posibleng doon magpumunta sa pagtatayo ng pasilidad na yon.
So yun ang ating end goal, to be able to attract investors to get into copper wire rod facility. Okay, so syempre alam natin na ang investor naman hindi pupunta dito kung hindi siya kikita. So we have to be competitive. So dito po sa ating tatlong industriya na pinag-uusapan, metal casting, tool and die, and copper, would you say that we are competitive? Sino gusto mauna? Sa palagay ko, ang industriya ng copper, kung mabubuo ito, ibig kong sabihin ay magmula sa pagmimina hanggang sa downstream products. Hindi lang sa copper wire and cables, kundi doon sa mga wiring harnesses na ginagamit sa mga automobiles. And sa mga copper tubes, ginagamit sa mga air conditioning, sa mga motor, no? Puro copper wire rod ang copper wires ang ginagamit diyan. Palagay ko ay magiging competitive tayo doon sa aspeto na 'yon dahil nandito sa atin ang deposito ng copper, napakalaki. Yes. Mayroon tayong smelter na ipoproduce yung copper metal. Kailangan natin yung copper rod facility to complete the picture. Yes. And yung other downstream product, pwede nating pag-aralan yan, gawa natin ng market study para malaman natin kung gaano ba kalaki ang posible nating itayo na mga facility pa. Okay. And sa metal casting po? Sa metal casting po is ang perception po kasi namin sa metal casting is small businesses. Small businesses. Okay. So parang siguro ang one doon is ano dapat yung business environment in order to yung mga Filipinos, SMEs na mag-grow. Okay. And mag-grow more products, ma-support, ma-supplyan yung domestic market, and at the same time, makapag-supply sa international market. So, yun nga po, being a small business, iba yung sa roadmap namin, iba yung mga ni-request namin na support. Isa po kasing characteristic ng metal casting industry is, although considered siya na small businesses, yung kanyang operation is very expensive and very technology intensive. Technology driven. Okay. Para maging competitive ka, siyempre ang competition kasi is defined by yung fastest time to market. Correct. And also yung effectiveness and efficiency ng use ng resources. So lahat ng bagay na yon is technology dependent. For example, you're using the latest processes, you're using the latest technologies. So mabilis yung trabaho mo, competitive ka. And correct. Mataas yung reliability ng mga products mo. Okay. So on that note, since small businesses nga, so wala ka pang kapasidad bumili ng equipment, wala ka pang yung knowledge na kailangan mo, masyado pang antaas. So in other words, you're not competitive. Not yet competitive. There's competitive. Still so much to be done. Para yung in business environment, yung business support institutions, or ayun nga, para for the SMEs, for the metal castings to really participate in the domestic and global market. Okay. So I have a follow-up question to that, but I want to hear first, Mr. Foster, sa inyo pong industriya. Yeah, pwede po tayo maging competitive provided the facility, dahil ang labor force po natin still remains to be competitive po. World-class. World-class. Kaya nga ho, gustong-gusto nga ho nilang kunin yung mga tao ho natin. Correct. Dahil ho sa level po ng skills ho nila. So, mabigyan po tayo ng oportunidad na magkaroon po tayo ng facility, access ho sa economical raw materials, at latest technology po ng... Is that the same as access to funding?
Pwede rin pong access to funding rin po. Okay. Dahil yung kaya nga ho rin namin itatayo po yung Dye and Mold Solution Center para yung facility po nandun na. Para hindi na ho silang mag-invest pa for, let's say, high technology equipment po. Yun po, kamukha ho ng mga CNC machines, CAD/CAM system po, yun po, or mga computer-aided analysis software. Yun po ang naman. Okay. Marami pa tayong tanong pero mag-break muna tayo. Magbabalik po ang Tipo Kong Negosyo. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. AKOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, at nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Tayo po ay napapakinggan sa ating pong sister station na 104.3 Business Radio on the FM band. At syempre, online streaming din sa www.pbs.gov.ph. At kung kayo po ay may problema, tumawag lamang po sa DTI Direct 751-3330. At sa pagpapatuloy ng ating programa, tanungin po natin yung ating po mga panauhin. Kasama pa rin natin si Mr. Lemuel ng Metal Casting Association. Tama ba yun? Lemuel Apusaga. Yan, member po ng Board of Directors ng Philippine Metal Casting Association. Si Mr. Louis Fuster, ang presidente po ng Philippine Dye and Molds Association. At si Director Hil Lakindanum ng Board of Investments. Okay, my last 3 questions to you, gentlemen. Sino po ang ating bine-benchmark pagdating po sa ating respective industries? Sa tool and die, sino ang ating benchmark dyan? Ang number 1 po talaga pagdating po sa tool and die, ang Japan po. Japan. Bali, sumunod po rin ang Korea, sumunod po ang Taiwan, but sila, tapos China po, no? Pero sila po yung nandun po sa high-end side ng dye and mold. Okay. So, sa amin po, ang ginagamit ho namin na benchmark po ay yung kapitbahay ho natin na Thailand. More or less, so, doon pwede ho tayong maging comparable sa kanila. And our standards are very close. Medyo nakakaangat ho sila sa atin. Pero hindi naman ho ganong kalaki ang gap. Okay. Sa ano po, metal casting? Similar po kasi ang metal casting kasi is technology din eh. So, with regards sa types ng products na nagagawa, quality ng products na nagagawa, then yung tatlong quality, cost, and delivery, Japan pa rin talaga yung Japan. At least sa Asia. Pero worldwide kasi, ang latest survey is Germany yung number 1. Pero yung sa road mapping kasi namin, since ang mga products kasi ng metal casting is you can consider it's parang at different levels also. Meron tayong tinatawag na high value added, low value added castings. For example, na mga high value added is yung mga ginagamit sa aerospace, like yung turbine blades ng jet engines,
Yun yung isa sa mga pinaka-high-end na casting products. Then, sa mga low-end naman, yung mga, sabihin natin, mga weights, yung mga pabigat ng makina, ganon, o kaya ng mga pulleys, ganon. Isa yun sa mga low-value added products. So, sino yung country na Japan? Well, we're looking at it this way. Yung benchmarking namin is kung ano yung pwede nating paggayahan na support na meron sa metal casting. Which is, sa ngayon, ang tatlo yung pwede natin paggayahan. Japan, Germany, France. Ayun. So, sa kanila, yung comprehensive yung treatment nila sa yung support na sa metal casting industry being an SMEs. So yun din ang inyong parang aspiration. Yes. Kasi ang isa sa mga ang mga common na requirement ng SME, una, kailangan mo silang tulungan sa technology. Yes. You have to introduce new technology, support them in transition to new technologies, then help them acquire the new technology. Then also provide market linkages. Tulungan sila para say, ito lang yung ginagawa mo, puli ka lang. Ba gusto mong gumawa ng turbine blades, ito yung market. Ganito yung paggawa. So isa yun sa mga support ng na kailangan. Okay. So sa ano naman po sa copper? Sa copper industry po, in terms of technology, sa mga activities na nagko-comprise ng industriya, halimbawa sa pagmimina, sa smelting, pare-pareho naman po ang technology. Nakakasabay tayo sa ibang may parehong kapabilidad. Saan po tayo napapag-iwanan? Ang kulang sa atin ay yung sinasabi ko ng pasilidad sa copper wire rod. Okay. So yun na lang. Sa copper wire rod po, ang ating bansa na tinitingnan ay ang Indonesia. I see. Kasi po, in terms of production cost, mababa ang kanilang production cost dahil may subsidy sila sa kanilang gobyerno sa power as much as 50%. So doon po tayo nagkakaroon ng disadvantage. Correct. Kung sakaling magtatayo tayo ng wire rod facility compared to Indonesia, medyo malaki po ang and that is not one of the incentives from BOI at the moment. It's not one of the incentives. So dapat pala you being the champion, i-recommenda mo sa board. Di ba? Okay. My final question for this morning, gentlemen. Yung 2015 malapit na, yan yung tinatawag na ASEAN Economic Community, kung saan ang mga 10 bansa sa ASEAN ay magiging isang economic base, ano? So free for all. Ang inyong kanya-kanya po bang mga SMEs ay handa na? At anong paghahanda ang ginagawa natin? Sinong unang sasagot? Bali, kung tutuusin po, ang nakikita ko po sa industriya ho namin, ang pananaw nila sa 2015, opportunity. Good. Opportunity yung to be able to export na po and do the products na ginagawa ng ibang bansa. Kaya lang zero tariff na po ba ngayon? Hindi pa? Hindi pa po. Okay. Ngayon po, kaya lang nakakalimutan ho yata nila na yung posibilidad na yung mga bansa na yon ay pwede rin pumasok sa atin at kunin din yung ating mga trabaho. Yun po naman ang nakakalimutan ng ating mga kababayan. Kaya nararapat lang po yata na magising ang ating mga kasama at kailangan paghandaan po natin itong 2015 dahil yung it's a free trade so pwede na pumasok yung ibang bansa na kunin ng trabaho natin
in as much na tayo rin pwede rin pumunta sa ibang bansa at kumuha ng trabaho sa Or it can also be complementary, di ba? Yung hindi nila pinoproduce, we will produce and provide to them. Dapat ganun kasi yun eh. How about you, sa metal po? Are your SMEs prepared? Kung titingnan po natin ngayon, yung sitwasyon is wala man yung 2015, medyo hirap na tayo sa competition from castings na gawa sa China, India. So parang wala na masyadong differentiation dumating man yung 2015. Ay, ganun. So sinasabi namin na yung 2015 is parang more on opportunity. Opportunity yan. Okay. That's good if they look at it as an opportunity. So, yun. We have to do something about it to make most of the opportunity. Kasi sa ngayon, parang medyo mababa na tayo. Punti na lang yung ibababa. So, where else do you go when you're already rock bottom? Ganon. Parang ganon. Yung ba, ang mindset ninyo? Well, wag naman. Actually, yun nga sinasabi nila, metal casting is a sunset industry na sa Pilipinas. Which is, hindi dapat kasi era pa rin tayo ng metals eh. Hindi pa naman tayo plastics era eh. So, nandyan pa rin yung metal. So, nandyan pa rin yung opportunity. Okay. And of course, Director? Sa industriya ng copper, ang SME lamang ay doon sa copper wire and cable manufacturing. At sa ngayon, kahit na wala pa yung 2015, yung free trade, kagayang nasabi ko, mayroon nang pumapasok ng mga copper wires galing sa ibang bansa. At kaya sa palagay ko, naka-ready na yung component na yon ng industriya para sa pagpasok ng free trade. Okay. So, ibig sabihin ba ay ang magiging labanan yan ay sa price points na lang? O importante pa rin ang kalidad? Pag-isipan nyo muna ha. Last break na po. At magbabalik po kami sa ilang sandali. Ang tipo kong negosyo. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. Akop na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Ang tipo kong negosyo. Okay, at sa pagkakataong ito ay papasalamatan na natin. Ay, may iwan pala akong tanong. So, yung kanina bago tayo nag-break, yung tanong ko, sa price points na lang ba ang ating pag-uusapan? Doon na lang ba tayo makaka-compete o sa kalidad? Okay, that's my last question. Yes? Sa copper wire rods, pwede natin paglabanan ng kalidad. Okay. Kasi sa ngayon, maraming pumapasok na mga produkto na ayon sa industriya ay substandard. Which on the safety aspect is very, very bad, no? Naku, dahil, hindi maganda sa DTI yun kung may nakakapasok. Okay. Yun ang sinasabi ng industriya. At mayroong mga 40 to 45 copper wire products na ginagawa, kailangan yung matinding pagsunod sa mga standard na nakalaan para sa mga produkto na yon. Okay. So, dapat ay masidhi ang screening ng mga pumapasok na produkto mula sa ibang bansa. Okay? At sa metal? Sa metals po is yun nga yung binanggit ko po kanina na high value added sa low value added. Sa low value added po, ang usapan na po yan is cost. Okay. Pero pag pumasok na po tayo sa high value added, nandun na po yung quality. Since ang kalaban po natin is more on lumalaban sila sa cost, so I suggest na mag-develop tayo ng mga products na high value added.
wag tayo lumaban doon. Yes. Mag-niche tayo sa high. Definitely po. Okay. And finally, tool and die. Ganon din po, kung tutuusin, sa paggawa ho ng murang tool o ng die, marami po ang pwedeng gumawa po noon. Kaya mas mainam po kung makapag-focus po tayo sa precision dies, that would be high valued. Dahil ang players po dun sa aspeto po na yon, limitado. So, we can be more competitive in that area po. I see. So again, niche. Yes. So we'll find our niche in the sun. And with that, I'd like to thank all of you. Mr. Foster, I think you wanted to plug something? Yes, gusto ko lang pong imbitahan ang inyong pong mga nakikinig sa amin pong darating na machine tool exhibition sa katapusan ng buwan, Agosto 28 hanggang 31, sa World Trade Center. This would be the Philippines' only and largest and focused metalworking show. Bali, ang Philippine Die and Mold Association po, every other year, ay nag-organize po ng metalworking show. Yun po. Ito po sa isa sa mga proyekto namin. Ang pangalan po ng show namin is PDMEX 2013. Yes. Okay. So again, when will that be? August 28 to 31. Marami po silang makikitang mga bagong mga teknolohiya sa related po sa metal. Metal fabrication, yung mga ganun. Metal cutting, chip forming, I po. See. Oh, that's measurements, robotics, automation. Galing. Okay, August 28. Thank you very much, Mr. Louis Foster, President of Philippine Die and Molds Association. And of course, thank you also, Mr. Lemuel Apusaga, Member, Board of Directors of the Philippine Metal Casting Association Incorporated. And finally, Director Guillermo Laguindano from the Board of Investments, BOI Champion ng Copper Products. So maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating pong programa ngayong umaga at magpapaalam na rin po tayo. Wala na tayong oras. Ito po ang lingkod, Thelma Dumpit Murillo, sa ngalan po ng aking partner na si Tess Ramirez at syempre sa lahat ng ating bumubuo ng programa, Mr. Anthony Pimentel, ang ating piloto, at syempre si Marela Castro and Marjorie Posas. Hanggang sa susunod po na Biyernes, same time, same place. Have a nice weekend, everyone.